The Lord, sa mga hindi po nakakadalo physically, may online din po tayo. At nakaabang din ako sa online. I was watching while where the church is going on para at least nakikita natin. Kasi may mga nakaabang din po na mga mahal natin sa buhay as we are live. We are live streaming. Meron po tayong mga kapatiran. Nasa Australia po yung mga kapatid ko na nanonood. Sa Pilipinas po, yung mga pastor po natin daw, nanonood din po sila. Yung mga relatives and friends po natin, nanonood din. May kaibigan po ako na nakasama ko noon sa mission ko sa Israel. Kahit madaling araw, alas 3, alas 4, nasa Canada po. Lagi po siyang nakapanood at nagko-comment po siya, nagpapasalamat siya sa mga prayers po natin. So, ayan po. So, we cannot afford not to be online. Amen. Kasi we want them to be blessed. Hallelujah. At ngayon po, ang topic po natin ay sequel po nung last week. It's about cultivating the family spirit in the church. But this time naman po, bakit natin, teka lang, may naririnig ako. Ayan. Ngayon naman po, understanding the depth of God's love. Kasi nga po, yung cultivating spirit, family spirit in the church, kaya mo minamahal yung kapwa mo, may pinanggagalingan yung love na nararamdaman mo sa kapwa mo. Kasi mahal mo ang Panginoon, kaya mamahalin mo yung kapwa mo. Amen po ba? So ngayon naman po, understanding the depth of God's love, paano po natin maiintindihan ang pag-ibig ng Diyos? Paano mo maiintindihan gaano ka kamahal ng Panginoon? Sino naniniwala mahal siya ng Diyos? Naniniwala ka ba? Mahal ka ng Diyos. Gaano katindi, gaano mo naiintindihan. Kasi kapag dumarating na ang problema, nagtatampo ka na kay Lord. Pag dumarating ang problema, you tend to doubt the love of God. Ay, hindi yata ako mahal ng Diyos, hindi yata ako. Are you with me? Marami po akong kakilala. Si Lord naman, hindi naman lahat ng blessing galing kay Lord. Minsan may mga, pagsasabihin pa nila, may mga pagpapalo din at shall all good things come from the Lord? Ganun sila. So they doubt the love of God. Kasi meron silang ibang konsepto patungkol sa Panginoon. Sino nakakaintindi? And I just request the care group leaders to start interceding as I speak this message. Kasi alam nyo, even I will be speaking over and over again about this topic. I will not stop and I will not grow weary talking about this very topic because this is the very essence of Christianity. Kaya ka Kristiyano kasi naiintindihan mo yung love ng Panginoon. So ito yung pinakakakaiba sa mga Christians. If you say Christian, ano ang meron sa Christianity? The love of God. Bakit? Dito sa Christianity, you have to love your enemy. Sa ibang mga relihiyon, pagkakaaway mo, anong gagawin mo? Hindi love your enemy. Kakaiba ang Christianity because you have to love your enemy sa Christianity. Are you with me? So ito yung nagdi-define, naghihiwalay, nagiging stand out ang Christianity because the God that we are serving is a God of love. And gaano ba kalalim ang pag-ibig ng Diyos para sa'yo? Gaano mo naiintindihan ang pag-ibig ng Diyos? Amen. Once you encounter the Lord, ewan ko sa inyo, sino ang may dramatic encounter sa Panginoon? Na nung na-encounter nyo yung pag-ibig ng Diyos, the very first time ipinreach sa inyo ang gospel at naramdaman ninyo, kakaiba ang pag-ibig ng Diyos. Ako na makasalanan, ako na hindi karapat-dapat. Sino nakakaintindi ng love ni God? Na yung kilala nyo yung sarili nyo, you're so wicked, you're so evil, hindi mo kayang i-describe kung gaano mo sinisira ang buhay mo. Ginagawa ang mga bagay na hindi nakakalugod sa Panginoon. But when you encounter the love of God, the purest, amen, the love of God, the agape love of God, dun mo ma-realize tears are flowing down your cheeks. At sasabihin mo, grabe, hindi ko maintindihan ang pag-ibig ng Diyos. Ako na makasalanan, inibig ng Diyos. Amen. Amen. Naalala ko may mga times nasa hospital kami, pag binisit namin, alam nyo, humahagulgol.
Sabing ganun, isa naming vinisit, sabi niya ganun. Lord Jesus, sabi niya, you love me so much. Sabi niya ganun. Tinalikuran ko na ang Panginoon. Pero eto kayo, nandito ako sa ospital na may pinagdadaanan, pero pinadala pa din kayo ng Panginoon para abutin ako. So, there was a repentance on her in his heart. Indian po siya. At sabi niya, don't you know? Eto, makinig kayo maigi, mga Kristiyano. Don't you know that I am also a preacher of the Word of God? But I stopped preaching the Word of God because I thought God deserted me. And then, doon nagkaroon po ng revival sa kanya. Mga hospital visitation team, are you with me? That happened during Acts seminar. When we went to hospital after the event here, we were ministering. And alam niyo po ba na sobrang hagulgol at hindi ko naiintindihan kung ano nangyayari sa puso niya. Pero ikaw, kapag na-encounter mo si Lord, may drama sa iyong personal. Kami na nag-share, wala lang, pero kayo ramdam ninyo yung love ni Lord na nananalaytay sa inyong buong katawan na parang nanginginig kayo na ewan. I don't know who among you had encountered the love of God. Yung naramdaman ninyo. So, napapasigaw, hindi niya alam ang gagawin niya. Nandun siya sa cubicle niya sa Salmania. But I just want you to know na ganun po ang tindi ng pag-ibig ng Diyos. Lumalayo ka na, hinahabol ka pa ng Panginoon. Amen po ba? Lumalayo ka na eh. Hinahabol ka ng pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? We can never understand the heartbeat of God. He is divine and we are human. Amen. Divine si Lord. Divine, He's God. Hindi mo kayang i-question kung ano yung puso niya kasi divine. Hindi natin kayang intindihin. Kahit ikaw ang pinakamatalino sa mundong ito, you cannot understand the love of God. We are human. The way of our understanding is shallow. Most of the time, we misinterpret God's love. We doubt, we question, and accuse Him of the bad situation we are in. Kapag ka may bad na situation ka, na kanino ang sisi? Nasa Panginoon. Sinisisi natin. Wala naman dito yon. Sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw yon. Hindi ikaw yon. Amen. So like God, amen, para si Lord yung bad guy sa buhay natin, are we only to receive good from the Father and not punishment? Yun po yung laging sinasabi ng mga tao. Siyempre, meron din naman tayong ganon. No, God loves us so much. Amen. Huwag po ganon. Kilalanin mo ang puso ng Diyos. Are you with me? Will you journey with me? Are we going to this journey together? Amen po ba? Kalabitin mo yung katabi mo. Nandito ka, makikinig ka ng salita ng Diyos. Amen? At iintindihin mo ano ang pag-ibig ng Diyos. Kailangan dumating tayo sa punto, hindi mo idadoubt yung pag-ibig ni Lord sa'yo. Mahal ba ako ni Lord? Parang hindi na yata ako mahal. Parang hindi na naririnig ni Lord yung prayer ko. Dati nung bago akong Kristiyano, bawat prayer ko andyan agad. Pero bakit ngayon, parang yung mga prayers ko yata natatapunan. Hindi yata napapakinggan ng Panginoon. May kausap pa ba ako? The Lord, Psalms 103 verse 6 to 14, mga paborito kong verses to mga to, inawit pa natin kanina to. Amen. The Lord executes righteousness and justice for all who are oppressed. He made known His ways to Moses, His acts to the children of Israel. Verse 8 po yung emphasis natin, diretso. The Lord is merciful and gracious. Amen. Slow to anger and abounding in mercy. Yung mercy dyan kasi sa ibang version, love. So, the Lord is merciful and gracious, is slow to anger, and abounding in love. Kapag ikaw mabilis kang umiinit ang ulo mo, hindi character ni Lord yun, ha? Si Lord is slow to anger. Ibig sabihin si Lord nagtitimpi hanggat kaya niyang itimpi, tinitimpi po niya. Kaya ikaw kapatid, kapag ikaw nakarinig ka ng pangit, tapos nagpanting ang tenga mo, then sumasagot ka na, meron ka ng meron ka na sinusugod. Mag-isip-isip ka kapatid, hindi character ng Ama natin yan sa langit.
Hello? Ang character ni Lord is slow to anger si Lord. Kaya dapat ikaw bilang Kristiyano, matutunan mo, hindi ka mainitin ng ulo, hindi ka nanunugod, hindi ka palingkera, hindi basta-basta na lang. Narinig mo, pumanting ang tenga mo, tatakbo ka na agad. Ay, hindi pwede ito. Yung pala, ibang side lang yun napakinggan mo. Dapat slow to anger ang Panginoon, ganun ka din. Sabi mo sa katabi mo, ganun ka din. Abounding in mercy. He will not always strive with us, nor He will keep His anger forever. Alam mo, if you confess your sins, He is faithful and just to forgive you from all your unrighteousness. Nagkasala ka sa Panginoon. We always do. Every day ng buhay natin, may mga nagagawa tayo hindi maganda sa Panginoon. Anong ginagawa natin? Takbo agad tayo sa prayer room. Lord, forgive me. Lord, patawarin mo po ako. May nagawa po akong kasalanan. And then you confess to God. He will not harbor His anger forever. Papatawarin niya tayo. Amen po ba? He has not dealt with us according to our sins. Hindi niya tayo dinideal according sa kasalanan natin. Kapag mabigat ang kasalanan natin, may parusa agad si Lord. Hindi ganun ang ano ni Lord. Hindi niya tayo dinideal accordingly. Kasi alam niyo, ang kasalanan, ang kabayaran ay kamatayan. Pero namatay na si Jesucristo sa krus ng Kalbaryo para sa iyo at para sa akin. It is finished. Amen. So kapag ikaw ay nagkakasala and you are aware of it, go back to God and pray to God. Ask for forgiveness. Amen po ba? Nor punished us according to our iniquities. Kung yung kasalanan mo ay napakabigat, hindi ganun kabigat ang punishment ni Lord. Because somebody else died for you and for me. Amen po ba? Tapos na. It is finished. All we have to do is to cleanse, to go to God in prayer, cleanse us with the blood of Jesus kapag tayo po ay nagkakasala. Amen. For as the heavens are high above the earth, so great is His mercy towards those who fear Him. Gaano taas ang langit sa lupa, ganun po katindi ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen. Sino excited? Sino naiintindihan? Are you with me? It is my prayer that as I preach, you feel the love of God in your seats, online. Nararamdaman nyo yung pag-ibig ng Diyos. Amen. Kailangan maintindihan mo to. Kasi kailangan mo maramdaman na kahit sino ka man, gaano man katindi yung kasalanang nagawa mo sa harapan ni Lord, open arms ang Panginoon para tanggapin ka niya. At sabi niya, anak, I love you. I love you this much. He even extend His hands. I love you this much. Open arms, si Lord, tatanggapin ka niya. Amen. Ganyan niya ka, mahal ikaw. As far as the east is yung sunrise. As far as the east is from the west, so far has He removed our transgressions from us. Ganon katindi si Lord magtanggal ng kasalanan. Gaano kalayo itong east to west, who can travel that? Ganon niya po pinatawad ang ating mga kasalanan. Amen. Amen. As a father pities his children, so the Lord pities those who fear Him. For He knows our frame, He remembers that we are dust. Kasi alam naman niya na He made us out of dust. So we are dust, we are sinful by nature, but because of the death of Jesus Christ on the cross, binigyan niya tayo ng pag-asa, binigyan niya tayo ng buhay, buhay na kasiya-siya. Amen. Binigyan niya na tayo ng buhay. Yung redemption ni Lord, ni-redeem niya tayo mula sa makasalanan at tayo ay nilagay niya na po sa kanyang sheepfold. Are you with me? Kaya po, we cannot live without God because we need Him in our lives. Para magpatuloy ka na mabuhay sa righteousness, sa right path, kailangan mo ang Panginoon. Amen po ba? Nagkakaintindihan po ba tayo? Amen. Magbasa po tayo ng Bible at pag-aralan natin kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. Amen. So brace yourself. Sabi mo sa katabi mo, brace yourself. Ibig sabihin, hawakan mo sarili mo, mag-aaral tayo. Minsan hindi mo naiintindihan kasi hindi mo inaaral. Kaya mag-aral tayo ngayon. Amen. Praise God. Huwag niyo pong tutulugan. Importante po ito. It is one of the
major and one of the basic of teaching na nais kong i-share sa inyo na hindi nyo makalimutan dapat, it is the love of God. Gaano mo ka naiintindihan ng pag-ibig ng Diyos para hindi mo siya iiwanan, hindi ka tatalikod sa pananampalataya mo, hindi mo tatalikuran, amen, ang love ni God kasi He is our everything, amen. Ephesians 2:4-5, but God, who is rich in mercy, because of His great love with which He loved us, even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ. Amen. Sa kanyang mayamang habag, Tagalogin nga natin, may Tagalog ako dito eh. Ngunit napakamaawain ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin, na kahit itinuring tayong patay dahil sa mga kasalanan natin, kasi po pagka may kasalanan ka, you're dead. You're dead in the spirit. Kasi buhay pero patay. Bakit? Hindi buhay yung spirito eh. Patay. Patuloy sa kasalanan eh. Pero kahit na patuloy tayo sa kasalanan at patay tayo, alam niyo po ba na binuhay tayo kasama si Kristo? Because of the resurrection of Jesus Christ, we are resurrected from our dead being, pagiging patay natin, and nagkaroon po tayo ng spirito, at ang spirito natin ay nabubuhay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So meron kang spirito, ang food ng spirito mo ay salita ni Lord. Ito kakain ng physical, pero yung spirito mo kailangan kumain ng salita ni Lord para buhay siya. Amen. And that God ni-resurrect niya tayo, binuhay niya tayo kasama si Kristo. So ganun po ang pag-ibig ng Diyos sa atin. In order for us to communicate to our God the Father, kailangan may yung spirito natin buhay. Nagkakaintindihan tayo? Kaya ka nandito, ang katawan mo gusto pang magpahinga, matulog. Friday is pahinga. 'Di ba? Tatamad-tamad kang gumising. Bakit? This is my only holiday. Masakit ang buong katawan. Masakit ang Thank you po. Yung iba, nagjo-duty pa po ng madaling araw uuwi. Praise the Lord. Pero ano nangyayari? Excited na umattend. Yung iba nga wala pang tulog pag Friday. Sinong nangyayari ganun? Walang tulog ng Friday pero uma-attend pa rin ng church. Why? Bakit? Bakit? Kasi it's your spirit longing to have fellowship with God. Amen. It is your spirit longing to have communion with God. Kulang kapag walang church. Kulang ang buhay Kristiyano ko kapag walang Friday church o pag-attend ng church. Nagkakaintindihan tayo. Nararamdaman yung nararamdaman ko? O ako lang nakakaramdam nito? In Jesus' name, hindi naman po. Di ba yung mga iba magulang, may anak pa, tulog pa ang mga babies nila, dadalhin na nila, bibihisan na nila, dadalhin sa church. Why? Kasi it's your spirit ang naglulong sa presensya ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. Nagkakaintindihan tayo na because your spirit is longing for something, hindi food. Hindi food lang ang longing ng spirito mo. Kainin mo na lahat ng pinakamasarap na pagkain, may kulang. Bakit? Your spirit longs for something. And your spirit longs for the Word of God, for the presence of God. Amen. So, ganun po ang buhay Kristiyano. Ganun yung spirit natin, longing for the spiritual things. I want to go to church. I want to listen to the Word of God. I want to worship the Lord. At yung dating nag-worship ka, hindi ka makasayaw, pero sa church sumasayaw ka na. Bakit? It's your spirit ang nag-i-enjoy sa presensya ng Panginoon. Nagkakaintindihan tayo? Sino binago ng Panginoon dati, hindi makasayaw? Ultimo makapalakpak, ayaw magpalakpak, naiilang siya. Pero when it's your spirit, connecting to the Spirit of God, napapaindak, napapasayaw, amen, napapasigaw, amen. Are you with me? Kaya hindi po ordinaryo kapag nasa church ka, may sigawan, may sayawan, Why? It's your spirit worshiping the Lord. Amen po ba? Meron po ba dyan nakakaintindi?
Amen? Praise the Lord. Hindi, hindi parang minsan, hindi ano yung paa, hindi maigalaw man lang, nakatayo na lang, tapos ang tagal-tagal naman ng kantahan dito. Gustong-gusto ko nang umupo, hindi pa ako makaupo. Hello? Check yourself. It's your spirit longing to connect to the Spirit of God. Kaya parang, you're flowing with the Spirit, napapaindak ka, sumasayaw si Kuya Art ng sing, sing, sing. May pasayaw-sayaw siya. Ikaw kahit hindi mo rin alam, napapasayaw ka rin. Bakit? May choreography. Are you with me? It's your spirit that is enjoying the presence of God. Amen. Amen. Praise the Lord. He isn't just loving. God isn't just loving, but He is the very definition of love. Hindi lang po loving ang God, siya talaga yung love. Amen po ba? Tignan mo nga yung katabi mo. Problema mo ba ang love life? Problema mo ba? Samantalang ang totoo, ang minamahal mo at siya mismo ang author of love. And He is love. God is love. Love is God. God is love. Love is God. He is the very definition of what we call love. Amen. Kaya mahal na mahal ka ng Panginoon. Amen. He created you. Kung ano yung itsura mo ngayon, pasalamatan mo si Lord. Don't complain about how you look. That's who you are, and you are a masterpiece of God. And so kapag humarap ka sa salamin, God, thank you, Lord. You created me this way. I love you, Lord. Thank you for giving me the opportunity to live in this planet Earth. Amen. Binigyan ka ng chance na mabuhay para ano? Amen. Kasi mahal na mahal ka niya. So dapat mahalin mo din ang Panginoon. Amen. Amen po ba? Naiintindihan niyo ako? Naiintindihan ko kayo. Naiintindihan ko kayo kung hindi nyo naiintindihan, pero ako naiintindihan ko yung pag-ibig ng Diyos. This is the very reason why I am alive in this world, because God loved me so much. And alam nyo, hindi ko kailangan mag-preach just to please God, kailangan magpipreach ako bombastic, kailangan hindi kahit hindi pa ako nagpipreach, mahal na ako ni Lord. Amen. Ikaw, hindi ka pa, ganun ka kamahal ni Lord. The moment that you were conceived, sa isip ni Lord, i-create ko si Jericho, ganito, Pilipino dapat siya, ganito. The mere fact that God thought of you, He loved you already. Kasi He allowed you to be born in this world. Amen po ba? Nawa, naiintindihan niyo ako, nag-overtime na yata ako. His affection is unconditional. Walang kondisyon ng pag-ibig ng Diyos. He both generates and demonstrates love, and that love endures forever. Generate niya ang pag-ibig, demonstrate pa niya. Kasi baka hindi niyo maintindihan Usapang pag-ibig, ano ba yung pag-ibig na yan? Ang totoong source ng pag-ibig, in its purest sense ng pag-ibig, is si Lord. Ang pag-ibig na pinag-uusapan natin, this is not about gender and the worldly love that people would define it. I'm talking about the agape love of God. Amen. Na minahal ka niya kahit sino ka pa. Dinemonstrate niya ang pag-ibig sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, and that His love endures forever. Amen. Generate niya yung love niya at dinemonstrate sa atin. Tignan natin ang John chapter 4 verse 7 to 10. Are you with me? Amen. Hallelujah. Beloved, let us love one another, for love is from God, and whoever loves has been born of God and knows God. Kapag minamahal mo yung mga tao sa paligid mo, ang kapwa mo, you know God, na siya ay Diyos ng pag-ibig. Anyone who does not know God, because God is love. Kapag ikaw, yung kapwa mo, hindi mo magawang ibigin ka, hindi ka ibig-ibig, pastora hindi ko talaga siya maibig, pastora. Nang gigigil ako, nakikita ko pa lang, minsan naaamoy ko pa lang, dumadaan pa lang, tumataas na yung dugo ko talaga. Pastora, hindi ko talaga.
love the unlovable. Mahalin ang di kaibig-ibig. Kapag hindi mo mamahal, Panginoon, ayusin mo ang puso ko. What's wrong with my heart? Bakit kumukulo ang dugo ko kapag nakikita ko ang tao na yon? Naririnig ko pa lang ang tinig niya. Lord, bakit ba? There's something wrong with me. But why I can't love this person? Ikaw ang mali. Kasi si Lord, ang mahal niya yung tao na yun kahit hindi mo mahal. In this, the love of God was made manifest among us, that God sent His only Son into the world so that we might live through Him. Ito yung demonstration. Sinend niya si Jesus para sa iyo at para sa akin. Amen? Para mamatay siya para sa ating lahat. And this is love, not that we have loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Ipinadala niya ang Panginoong Jesucristo para kabayaran ng ating mga kasalanan. Amen. Ikaw ba naman, gaano ka kamahal ni Lord? Binayaran niya ang utang mo. O, diba? Praise the Lord. Hindi mo kayang bayaran ang utang mo. Ang utang mo po, ang kabayaran nun, kamatayan. Hindi ikaw ang namatay, si Jesucristo ang namatay. Amen. That's the demonstration of the love of God. Ano pang gagawin natin? Binayaran na ang kasalanan natin. Amen. Ganun tayo kamahal ng Ama natin nasa langit. Are you with me? Hindi ko alam bakit pa kayo nakasimangot dyan. Hindi nyo pa ba naiintindihan na mahal kayo ni Lord? Abay, ako na naiintindihan ko, napapasigaw ako, woo! Amen! Nai-enjoy ko ang pag-ibig ng Diyos. Hallelujah! Parang nasa top of the world ako, nasa cloud 9 ako, naiintindihan ko. Grabe ang pag-ibig ng Diyos sa akin. Amen! Psalms 100 verse 5, For the Lord is good, His steadfast love endures forever, and His faithfulness to all generations. Yung steadfast. Anong ibig sabihin ng steadfast? Hindi nagmamaliw, hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos. Stable. Ang hirap kung ang karelasyon mo, mamaya mahal ka, bukas makalawa, hindi. Tapos, hindi ka na makakilos ng tama kasi, bakit ganun? Parang, hindi naman niya ako mahal ngayon. Ba't parang nakasimangot siya ba? Ang hirap, tinatansya mo. Pero si Lord, hindi mo kailangan tansyahin because God's love is steadfast. Ngayon, bukas, magpakailanman, mahal ka ng Panginoon. Amen. You have nothing to do to earn His love because He loved you from the very beginning of time. Mahal ka niya. Kahit pa malayo ang loob mo sa Kanya, mahal ka na niya. Hanggang sa ma-realize mo, grabe si Lord, consistent, mahal na mahal niya ako. Hindi pa rin niya ako tinatantanan. Then magbabago ka na ng puso mo. Magsisisi ka na sa kasalanan mo. Kasi ang pag-ibig niya ay hindi nagmamaliw. Pero wag mong abusuhin. Sabi mo sa katabi mo, wag abusuhin. Wag abusuhin. Wag mong inaabuso ang pag-ibig ng Diyos. Sabi mo, ay, mahal pala ako ni Lord Mahal pala ako ni Lord. Hindi na ako mag-church. Hindi na ako magpe-pray. Hindi na ako magbabasa ng Bible. Mahal pala ako ni Lord. Nananadya ka. Kung na-realize mo mahal ka ni Lord, anong gagawin mo? Siyempre, ipapadama mo din ang pag-ibig mo sa Panginoon. Diba? Amen po ba? One-sided kasi si Lord lang nagmamahal. Hello, ipakita mo din na mahal mo ang Panginoon. Amen. Anong gagawin mo kung hindi mo mamahalin si Lord? Kung hindi mo mamahalin si Lord, meron ka ibang minamahal. Salawahan. Are you with me? Masakit pero hindi mo minamahal si Lord, ikaw ay salawahan. Meron ka ibang karelasyon. Kasi si Lord dapat ang karelasyon natin, di po ba? Hindi mo minamahal si Lord. Sino ang minamahal mo? Ikaw na sumagot. Romans 5 verse 8. Tabi-tabi po. Mamaya, masama na tingin nyo sa akin. But God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Ganun kanya kamahal. Kahit makasalanan ka pa, namatay si Kristo para sa iyong kasalanan. Amen po ba? Amen. Amen. Sino dito hindi makasalanan? Sino hindi makasalanan? Sino ang makasalanan? Taas ang kamay. Sino ang makasalanan? Tayo lahat makasalanan. Pero,
Dakila ang pag-ibig ng Diyos na ano pa tayo ay mga makakasalanan, namatay na si Kristo para sa atin. Ganun tayo kamahal ng Diyos. Nagkakaintindihan tayo. 1 John 3:16, by this we know love. Gusto mong malaman ang love? That He laid down His life for us. And we ought to lay down our lives for the brothers. So si Lord God, nilay down niya ang kanyang buhay. Si Jesus Christ, nilay down ang kanyang buhay para sa iyo at para sa akin. So dapat po, dahil mahal natin ang Panginoon, dumating din po tayo bilang mga ate at kuya na marunong na din tayong magmahal sa ibang tao. That we're willing to spend and be spent. Kapag may isang tao na hindi pa nakakakilala kay Kristo, gustong-gusto mo makakilala kay Kristo, minsan nga sasaktan ka pa, sasabihan ka pa niya, persecute ka pa niya. Ay, ano ba naman yan? Simba-simba ka, hallelujah ka dyan. Tapos tinatawanan ka pa nila, pero alam mo, you know that they're wrong. And you know that you have Christ in your heart, tsatsagain mo sila. Kahit na anong pag-ano nila sa'yo, ekes-ekes nila sa'yo, ayaw nila sa'yo, kukulitin mo sila, mamahalin mo sila, and you will, do something to let them know about Jesus. You lay your life to them. Amen. You spend time with them. Kahit na ayaw nilang mag-church, dadalhin mo sila sa coffee shop at share mo ang gospel sa kanila. Any occasion, you will create an event. You will create a party, a birthday celebration, and then there will be a preaching of the gospel dun sa. Are you with me? You will be intentional para para makilala ng mga tao na to, ng mga mahal mo, mga kaibigan mo, ka-close mo, makilala din nila ang Kristo na meron ka. Siya na nagmahal sa'yo. Amen. So you will introduce the love of God to them. 1 John 3:16 yung binasa natin. Pero sa John 3:16, nakaka-bless. 1 John 3:16, it's about Jesus laying His life for us. John 3:16 is the same verse, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have eternal life. Kinanta natin kanina. Alam niyo, kahit hindi ko nahintuan yung kanta na yun, gustong-gusto ko yun. I love that song. And alam niyo yun, minsan buong maghapon, yun lang kinakanta ko, yung chorus lang na yun, pero enjoy ako. Kasi I feel the love of God, para siyang bumubuhos at hindi ko mapigilan, na para siyang, alam mo yun, nasa falls ka, non-stop yung falls, ikaw ang susurrender dun sa falls, ganun yung love ni Lord na nararamdaman ko eh. When I read this verse, feeling ko talaga I'm bathed, I'm soaked, I am, kumbaga sa yung ayaw mong umalis sa presensya ni Lord. Kung ikaw mahilig ka sa tubig at talaga naman parang dun ka na lang sa falls, ganun yung love ni God, na nararamdaman ko. And I don't wanna let go of His love. Kaya itong verse na to, napaka-powerful for me. I don't know with you, but this is powerful. This is power. This is the powerful love of God na verse na ito. Na mahal niya tayo, mahal niya ang mundo, kaya binigay niya ang Panginoong Jesucristo. Today, we will remember as we do our communion. So I don't know if the communion elements is ready, pero we will experience and we will rekindle and we will reminisce the love of God. Amen. Tignan mo po yung katabi mo kung in love pa ba yan kay Lord. Amen. So sabi mo sa kanya, mahal na mahal mo pa ba si Lord? Mahal mo na ba si Lord? Naiintindihan mo na ba ang pag-ibig ni Lord sa'yo? Amen. 1 Peter 2 verse 24. Basahin nyo nga po. Basahin po nating lahat. Amen. He Himself bore our sins in His body. Sino siya? Si Jesus Christ. On the tree, that we might die to sin and live to righteousness. By His wounds, you have been healed. Amen. So ganun po ang pag-ibig ng Diyos sa atin. He bore our sins sa kanyang katawan. Amen. On the tree, on the cursed tree na yon, na yun sa cross. Para ikaw ay mabuhay sa
righteousness. Amen. Yung ating sinful body, yung ating sinful nature, kinuha na ng Panginoong Hesus para tayo ay mabuhay ng malaya. Amen. Hindi ko alam kung paano ko pa i-share ito ng mas maliwanag, pero the verses tells us so. Madami po akong verses na i-outline, pero kinat ko na po dahil kukulangin tayo ng oras. Therefore, napakadaming verses sa Bible na nagpo-prove ng pag-ibig ng Diyos. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. And by His wounds, you have been healed. May sakit ka? Claim through the blood of Jesus, yung sugat na tinamo ng Panginoong Kristo, kagalingan po ang dulot nito. Amen. So, ano po yung mga dapat nating gawin bilang isang Kristiyano? Ano yung mga di dapat gawin? Ano yung mga don'ts natin? Don'ts as Christians. Makinig kayo maigi. Do not love the world or the things in this world. If anyone loves the world, kung mahal mo ang mundo na to, yung mga nangyayari sa mundo, the love of the Father is not in Him. For all that is in the world, ano ba ang meron sa mundong ito? Desires of the flesh, and the desires of the eyes, and the pride of life is not from the Father, but is from the world. And the world is passing away along with its desires. But whoever does the will of God abides forever. Huwag mong mamahalin ang mundong ito. Bakit? Temporary lang yan. It's passing away. Amen. Ano ba yung mga yan? Lust of the flesh. Ano ba yung mga gusto ng flesh? Mga, di ba, the spirit is willing but the flesh is weak. Ayaw ng flesh umattend ng church. Ayaw ng flesh ng mga godly things because the flesh wants worldly things. Ano mga gusto ng katawan? Alam nyo yung mga bisyo na gusto ng katawan. Okay? Yan ang worldly things pero hindi nalulugod ang Panginoon. So kapag ikaw gusto mong bigyan ng kaluguran ng Panginoon, it's a no-no to the world. Amen. Flesh, desires of the flesh, desires of the eyes, kung ano yung gusto ng mata. Naku, pag nakabili ako ng mga branded na mga bags and shoes and mga damit, siguro ang saya-saya ko. God is not a branded God na kailangan para umattend ako ng church, dapat branded ako para nako pag tinignan ako, kitang, no, you don't need to be branded to please God. What pleases God is you doing the will of God. Amen. Lust of the eyes, natutuwa yung mga tao. Naku, pagka wow, uy, ang guwapo naman ng sapatos na, uy, ang mahal niya. Tapos, ano bang meron tayo? Yung relo niya ay Rolex na latest. Yung relo niya, may mga ganong event kung saan lahat is-showcase nilang kanilang mga magagandang relo. Eyes. Ano lang yung desires of the eyes. Yung makita na, hindi naman ako, kailangan ilabas ko ang aking sasakyang Jaguar. Ilabas ko yung aking sasakyang yung mga luxury cars, ilalabas ko para Are you with me? Pride of life. These are worldly things and you don't get anything about these things. Ma-stress ka lang. Bakit? Kailangan i-please mo yung mga associates mo, yung mga ka-level, dapat ka-level ako nila. That's pride of life. Hindi kailangan yan dito. Ang gusto lang ng Panginoon, simple lang. Maging ikaw lang. Amen. Hindi mo kailangan ipangutang ang mga bagay-bagay para lang i-prove sa mundo na you belong to God more than anybody else. And you can please God in your simple way of dressing at hindi naman kailangang mahalay. Ang kailangan kagalang-galang ang iyong outfit sa harapan ng Diyos. You can just please God. Amen. Just doing the will of God pleases God. Hindi mo na kailangan pang maging but just decent and be willing to do the will of God. Amen. So lust of the flesh, alam nyo na yan, anything that satisfies the flesh is from the enemy, hindi galing sa Panginoon. Yung desires ng eyes na hindi nakakalugod kay Lord, hindi sa Panginoon, sa kaaway yon. Pride of life, yung mga nasaling yung ego ko, yung mga ganun. Pride of life, anything that has something to do with pride, pina-pride chicken yan. Hindi natin yan ina-allow sa church, mga pride. Let pride fall. Amen? Because si Satan po ay prideful. Pero si Lord, He humbled Himself even to the cross. Amen. Hallelujah. And the world is passing away. Kung nakikisalo ka or nakikisali ka sa mundong ito, it's passing away.
Amen. Hindi siya forever, pero yung love ni God forever. Kaya kay Lord ka na lang lumapit. Sabi mo sa katabi mo, kay Lord ka na lang lumapit. Amen. Ang dami pa pero tapos na tayo. Yun yung great revelation ng pag-ibig ng Diyos sa akin. Para sa akin, it's unfathomable. Hindi mo kayang arukin ang lalim ng pag-ibig ng Diyos. Na crazy, bakit? Alam mo, pag sumunod ka kay Lord, people will tell you you're crazy. Alam nyo, iiwanan mo minsan yung mga karir mo kasi hindi yun ang kalooban ni Lord pala. Iiwanan mo kahit high-paying yung karir mo. Kung sabi ni Lord, iwanan mo kasi hindi nakakalugod kay Lord. You have to leave. Nakakilala ka kay Lord, ang trabaho mo nasa casino ka. Hello? Sabi ni Lord, i-give up mo yan. Hindi yan nakakalugod kay Lord. High-paying yun. Hello? To serve God, to obey God is crazy, but it is God. Amen. So you have to obey God. Amen. Loving the unlovable, yung mga taong nanggagalaiti ka sa kanila, ang sasabihin ni Lord sa'yo, love your enemies. Ganun si Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Hallelujah. This is our God. Amen. This is my God. He is full of love. Nananalaytay sa ating mga dugo, mula ulo hanggang talampakan, nananalaytay ang pag-ibig ng Diyos. Kaya alam nyo, kapag meron kang taong pinat mo lang, sis, love ka ni Lord. Alam nyo ba, there's power flowing. Bakit? You have the love of God in your body na nag-overflow. And so whenever, sis, kaya mo yan, magugulat, bakit parang iba yung pakiramdam ko? Hinawakan mo lang ako na bless, yung blessing ni Lord. Why? Because the love of God is in you and naitatransmit dun sa mga tao. Amen. So ayaw ni Lord na ikaw ay mapunta sa eternal destruction because hindi para sa'yo yon. Sabi mo, hindi para sa'yo yon. Eternal destruction is for the enemies sa nagrebelyon ng mga angels, doon sila papunta pero ikaw hindi. Walang dinesign si Lord ng mga anak niya na mapunta doon. Kaya lang, it's our choice. Kaya I tell you, mahal ka ng Diyos, kaya sumunod ka na sa Panginoon. Amen. Let us close with all these verses. Napakadami ng description na to, pero sa 1 Corinthians 13 verse 4 to 7, love is patient and kind. Si Lord siya ito, at kapag anak ka niya, dapat ikaw din. Love is patient and kind. Love does not envy or boast. It is not arrogant. Samahan niyo akong basahin. Dapat kayo ito, tayo ito. It is not arrogant or rude. It does not insist on its own way. It is not irritable or resentful. It does not rejoice at wrongdoing, but rejoices with the truth. Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Pwede ba natin ilagay ang pangalan natin? Halimbawa, Benilinda is patient and kind. Ready, go. Sabi mo ang pangalan mo. Benilinda is patient and kind. Sabihin niyo ang pangalan niyo. Pangalan niyo, i-insert niyo kasi anak tayo ng Diyos, kahawangis tayo ni Lord. So sabihin mo, i-exercise natin. Okay, ready? Read with your names. Benilinda is patient and kind. Benilinda does not envy or boast. She is not arrogant. She is not rude. She does not insist on its own way. She's not irritable or resentful. She does not rejoice at wrongdoing, but rejoices with the truth. Benilinda bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Dapat ilalagay mo yung pangalan mo dyan. Bakit? God is love. And anak ka ng Diyos. So yung love, dapat pangalan mo na yan. Nagkakaintindihan tayo? Ilagyan mo dyan yung pangalan mo, ikaw yan. Amen. Lahat ng love na dinidiscuss dyan, dapat ikaw yan. Nagkakaintindihan tayo? Amen. Tumayo tayo sa presensya ng Panginoon. And let us thank God for His love. Amen. Napakadakila ng pag-ibig ng Diyos. Hindi ko kayang i-explain, pero nararamdaman ko yung pag-ibig ng Diyos. And I cannot just take it for granted. Grabe yung pag-ibig ng Diyos. Ang lalim. Tayo na makasalanan, minahal po ng Panginoon.
Sobrang dakila ang pag-ibig ng Diyos. And I wanna run this race till the coming of the Lord Jesus Christ. Because this is where I understand the deep love of God. The depth is immeasurable. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Mahal na mahal ako ng Panginoon. From the beginning of time, ikaw na ang inisip ng Panginoon. He fashioned you. Kung ano ka ngayon, kung anong itsura mo ngayon, kung anong lahi mo ngayon. Praise the Lord, Pilipino tayo. Praise the Lord. Sa dami-dami ng nilikha ng Panginoon, hindi niya tayo kailanman pinapabayaan. Bawat isa sa atin, God is mindful of us. Paano kaya naiisip, paano kaya naaasikaso ni Lord ang milyon-bilyon ng mga tao sa buong mundo? Because He is divine. Hindi siya human. Hindi mo siya maintindihan kasi human yung mind mo. But He is divine. And yung love ni Lord will compel you to come to His throne of grace and ask for forgiveness sa lahat ng mga kasalanang nagagawa mo. Kasi despite na makasalanan tayo, minahal pa rin po niya tayo. Kahit sabi mo, pastora, kasalukuyan nga, nagkakasala ako . The good news that I'm preaching today is God loves you so much. Hindi niya tinotolerate yung kasalanan mo. Nadudurog ang puso niya kapag ikaw ay nagkakasala. Pero hindi ibig sabihin na tinatalikuran ka niya. Mahal na mahal ka pa rin niya. And His invitation is, come. Halika, anak. Come to me. Mabigat na ba yung nararamdaman mo? Sobrang bigat na? Kasi kinakaya mo . Hindi ka lumalapit sa akin. Sabi ng Panginoon, come. Come. The invitation of God is to come into His presence. Hallelujah. We worship you, Jesus. Kausapin po natin ang Panginoon ngayon. I want you to feel His love. His love is here. His love is in the four corners of this hall and ibinubuhos po niya. Imagine the falls na kinikwento ko na yung falls tuloy-tuloy lang. Iwanan mo yung falls hindi hihinto. Tuloy-tuloy na bumubuhos. Ganon ang pag-ibig ng Diyos. And you know what? Kung papasukin natin ang kaibuturan ng puso ng Diyos, malulunod tayo sa sobrang dakila ng pag-ibig, kalalim ng pag-ibig niya sa'yo. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. We worship you, Jesus. Kausapin po natin ang Panginoon. Hallelujah. Lord God, we thank you for your great love. Thank you, Jesus. That Lord, your great love will always be preached in this pulpit. Your great love, O Lord, will always be shared to people so that people would understand kung gaano kadakila ang Diyos na pinaglilingkuran namin. We serve because you first loved us, O God. Lord, hindi po kami hihinto, Panginoon, na maglilingkod sa iyo. Hindi out of obligation because it's out of love. Nasaan kami, Lord? Saan kami dadamputin kung wala ka, Panginoon, na nagmahal sa amin? Thank you for your great love, O God. Thank you, Jesus. And as we remember the love of God, can we just invite the communion elements kung nandito na po yung mga communion elements? Isabay na po natin habang nire-reminisce natin ang pag-ibig ng Diyos. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. We worship you, Lord. We thank you for your great love. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Can you feel the love of God? Nararamdaman niyo ba yung pag-ibig ng Diyos na nandito ngayon? Great is His love for you, kapatid. Thank you, Jesus.
Let us read the scripture about the love of God as we remember His love. Thank you, Jesus. Tayo po'y dudulog sa presensya ng Panginoon. Basahin po natin ang verse na to. For I received from the Lord that which I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, took bread, and when He had given thanks, He broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." Amen. In the same way, after supper, He took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. So then, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body and blood of the Lord. Everyone ought to examine themselves before they eat of the bread and drink of the cup. For those who eat and drink without discerning the body of Christ, eat and drink judgment on themselves. So, tayo po ay manalangin. Ipag-pray po natin kung kayo po ay ready na makipartake sa communion. This is Holy Communion, meaning kapag ikaw nagka-communion ka, naalala mo ang dakilang pag-ibig ng Panginoon sa'yo, na hindi na ikaw ang mapako sa krus ng Kalbaryo. Kinuha na ng Panginoong Hesukristo yung ating mga kasalanan. So this is what we remember. We remember na hindi tayong nagbayad ng utang natin sa cross, si Hesukristo ang nagbayad. So in gratitude, let us thank God. Hallelujah. Heavenly Father, we thank you for this bread which is broken for us. Lord, your body was broken para po sa amin. So when you broke, Lord God, when we break bread, Lord, we pray that no one sa amin ang mabobroken din, Panginoon. Because you were already broken, O God. You took our brokenness. So Lord, we pray that kami lahat will be made whole, O Lord God, as we partake this bread, Lord. Marami pong salamat sa dakilang pag-ibig mo, Panginoon. Let us eat the bread. Let us pray for this cup. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this cup. We remember the blood of Jesus, which was, Lord God, shed in the cross, Lord God. Alang-alang sa aming mga kasalanan, kailangan mabubo ang banal na dugo ni Jesucristo, Panginoon. Lord, forgive us, Lord, sa lahat ng aming mga kasalanan. Sa mga patuloy na kasalanang nagagawa namin, we ask for forgiveness, O God. And we remember that somebody, Lord God, died on the cross. That painful death on the cross, kinuha mo, Panginoong Jesucristo, para hindi kami ang mamatay. We thank you, Lord. We thank you, Lord God. We cannot thank you enough for your goodness in our lives. That as we remember, Lord, hayaan mo na maging karapat-dapat po kami sa iyong presensya, Panginoon. Let us take the cup. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Can we just sing the chorus of the song, that the worship that we sang? Hallelujah. Let's just thank God for His love. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Let's just worship the Lord as a thank you for His great love. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Worship you, Jesus. Let us enjoy the presence of the Lord. Thank you, Lord. Sige po, i-serenade natin ang Panginoon.
you, Jesus. Thank you, Lord. Yung portion ng For God so loved the world. Thank you, Jesus. His only Son, as whoever believes in Him should never die, but have eternal life. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should never die, but have eternal life. God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should never die, but have eternal life. God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should never die, but have eternal life. God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should never die, but have For God so loved the eternal world, life. sing it. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should never die, but have eternal God so loved the world. life. For God so loved the world that He gave His only Son, You know, I'm that just whoever imagining a believes vision in Him of a falls never that die, keeps but pouring, have eternal and we are in that life. big falls. For God so We loved are the bathing in the world presence that of He God, in the gave love of His God. only Son, Hindi po that whoever hihinto believes in Him yung should falls never sa die, pagbuhos but ng tubig. have Ganun din po ang eternal pag-ibig ng life. Diyos. Hindi ka niya For God so iiwanan, loved hindi the ka niya world pababayaan. that Mahal na He mahal ka ng gave His Panginoon. only Huwag kang Son. aalis sa But presensya whoever ng Panginoon. believes in Him should never die, but have eternal life. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should never die, but have eternal life. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lord, thank you, Lord, for your great love for us, oh God. And that you keep pouring, oh God. Salamat, Panginoon, that we will stay put in your love. That we will not step out of your love. Lord, patuloy po naming nanamnamin, patuloy po naming, Lord, i-treasure ang nararamdaman po naming dakilang pag-ibig na nagmumula sa iyo. Lord, let this church continue to be filled, Lord God, with your love. Marami pong salamat, Panginoon. We just give you all the praises, all the glory. In Jesus' mighty name we pray. And we declare, Amen. Amen. Stay in love with Jesus. Amen. Because He loved you first. Amen.